Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Energy natin, right? Ako, magandang hapon mga kapatid. Alas 4 na naman, nasa inyong harapan ang dakila tagabuyo na laging palaban. Ako po si Donita Knows, kasama ng aking koponan na betang-beta ang Pula, Pula, Pula. At ako naman, si Ryle Santiago, ang inyong guest tagabuyo na hindi magpapatalo dito sa Team Puti. Walang iwanan mga suki! Face-to-face harapan! Nako, ito mga kapatid, kung ikaw ay gulong-gulo na sa buhay o may pinagdadaanan, huwag mag-alala. Advice nila dito ay tapat at di matatawaran ang ating mga harapang tagapayo. Our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. Our love guru, Dr. Love, Brother Jude Banat. At dahil hindi muna natin makakasama ngayon si Attorney Lorna Cabunan, we have our guest legal advisor, the beautiful Attorney Karen Jimeno. At syempre, hindi magiging kompleto kung walang mamamagitan sa gulo. Ang pambasang referee, the most beautiful Miss Corina Sanchez Rojas! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Wawa! Alam mo, bagay na bagay sa outfit ngayon ni Donita ang paglalako. O ayan, maglako ka na. Banana Q! Banana Q! Turon, turon, turon! Oh, so ito po ay kakaiba. Kakaiba po ang episode natin ngayong araw. May kinalaman dyan. Thank you, Donita, Ryle, at ating mga harapang tagapayo. Mga kapatid, handa na ba kayo sa bagong banggaan ng dalawang kampo? Dito sa Face-to-Face Harapan! Ayan. So, itong issue natin ngayon, hindi lang basta tungkol sa meriendang tinda na Banana Q ng vendor na lalaki. Kasi ito ang siste. May sangkap na selos at pagtataksil. Ayun. Yes, hindi lang panutya at brown sugar. Ang relasyon nila ng ka-live-in na babae ay problemado. Bakit? Ang madalas bumili kay lalaki ay ang kanyang my Becky Suki, my lover. Bili na kayo, turon at Banana Q! Yan ang paninda ni Danny na kinahuhumalingan ng kanyang espesyal na suki! Ilang gato, masarap, mabango. Si Kuya Danny, suki niya po ako. Araw-araw po ako nabili sa kanya ng toron. At malambing po siya magbebenta ng toron. Si Danny, mayroon sideline yan, Sangre. Araw-araw nga sila magkasama eh. Nagpaglandian siya doon sa bakla na yon. May asawa siya eh. Suki nga lang ba talaga? O may lihim na silang pagtitinghinan sa isa't isa? Ayun, nanggaling sa turon at saka sa Banana Q ang sinasabing pagtataksil. Pero totoo ba? At may pag-asa pa ba ang kanilang relasyon? Narito ang nagrereklamo laban sa kanyang live-in partner na nanlalamig na raw sa kanya dahil sa suki nitong Becky. Nel, humarap ka na! Ayan. Ano ang problema, Nel? Ayun po, nireklamo ko po yung asawa ko po. Asawa mo, pero kasal ba kayo? Hindi po, ma'am. Hindi. May anak? Opo, isa po, ma'am. Isa, ilang taon?
7 years old po. 7, okay. So, siya ay naglalako ng turon Opo, at saka banana Q. Sino nagluluto? Ako po, ma'am. Ay, ikaw tagaluto. Opo, ma'am. Ay, kailangan matikman natin mamaya yan. Masarap po yan, ma'am. May langka po yan. Ah, may langka. Wow! Nako, feeling nyo kayo makakatikim din, ha? Nako, ha? Okay. So, anong nangyari? Biglang nanlamig sa'yo. Pag sinabi mong nanlamig sa'yo, anong ibig sabihin nun? Wala na po siyang gana po sa akin, ma'am. Ay! Sumiping po, ganun po. Pag nangalabit po ko sa kanya, ganun. Tinatalikuran na lang po niya ako. Alam mo kasi kung minsan yung talikuran ng mag-asawa, nangyayari talaga yan lalo na kung mainit. Tama. Ayaw mo nang meron kang kayakap, mainit. Ako? Hindi naman, ha? Ikaw, ano? Tinatalikuran ko talaga pag nangihingi. Ang 2.5 na naman. Ngayon, yung entrega ba sa'yo nababawasan? Minsan po, kulang na po. Dahil nakainom na siya pag-uwi. Ayun. Sino naman ang kainuman niya? Yung kabit niya siguro po. Ay! May ganon? May ganon? Talagang kabit? Ma'am, Ano ba yung wala ibig na po sabihin siyang ng gana kabit? sa akin po eh. Ha? Wala na po siyang gana, wala nang paglalambing. Hindi po tulad ng dati, nung bago lang po kami. Yun lang ba? Hinala? Kailangan may ebidensya? Meron si Lorna Tabali po, nakakita sa kanila, ma'am. Aba, merong testigo? Kapitbahay po namin. Anong sabi ni Lorna? Ay, ang sabi niya po, nakita niyo yung asawa ko nung gabing yon, mga 8 p.m., na may kahawakan kamay po. Pero hindi po niya alam po kung babae, kasi po nakatalikod yung nakita niya. Okay. Nasaan sila naghahawakan kamay? Sa may pinaglakuan niya po. Ah, sa kalye. Opo, sa kalye, sa eskinita. Tinanong mo na ba ang asawa mo? Kinumpronta mo na ba siya tungkol sa iyong mga paghihinala at yung kwentong naririnig mo? Opo, ma'am. Anong sabi niya? Ayun, sabi niya, may pagkukulang rin po ako sa kanya. May pagkukula. Umamin? Umamin ba? Opo, ma'am. Sabi niya, sabi ko, ano pagkukulang ko po sa iyo? Lahat naman ginagawa ko. Nagluluto po ng paninda. Nag-alaga po ako ng mga anak mo, yung anak natin isa. Kasi meron kang anak, may anak siya at may isa kayo. Kasi po, ma'am, bago po kami nagsama, may anak po siyang 7. Tapos, ma'am, may anak po din akong 3. 10. Tapos, may isa, pinagsama po namin, may anak kaming isa, pinagsama po namin sa isang bahay, ma'am. Ako po lahat nag-alaga nun. What? Opo. Lahat ng 11? Opo, tapos pinag-aaral po namin. Oh, kulang pa ng isa. Para maging isang dosena, gawa pa kayo ng isa pa. Naku, huwag ka nang magdagdagday. Opo, ma'am, hindi na po. Bata, 11 bibig na kailangan mong pakainin, 11 bata na kailangan mong paaralin. At ang kanilang kabuhayan ay pagtitinda ng banana Q. Isipin nyo yun. Ayun ang problema. Ngayon pa lang tayo nag-iisip. Bago tayo gumawa ng bata, hindi tayo nag-isip. Ayun. Kasi saan mo kukunin ang ipambubuhay mo dyan, ano? Para akong lola, no? Para ang laki na ng tinanda ko mula nung magsimula itong programang ito. Okay. So, eto na. Huwag na natin patagalin pa. Ang dahilan ng selos at pait sa kanilang pagsasama, makikilala na natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to Face! Ang masasabi ko lang, kinuha ko yung pinakamaraming asukal. Yun naman ang pinipili ko parate. Ayan, namumutok-mutok. Sa dami ng brown sugar. Masarap. Anong sikreto? pagmamahal lang po sa pagluluto. Wow! Pinamahal po yung pagluluto. Pagmamahal sa pagluluto, ayon, sa sarap ng banana Q mo, ay meron ng napaibig na iba, yung asawa mo. Ayun. O ito na, huwag na nating patagalin pa. Ang dahilan, ito si Donita, hindi na nagsalita. Kumain na lang ng kumain. Ang dahilan ng selos at galit ng kanyang kinakasama, siya ang banana Q vendor na lover boy. Danny, humarap ka na. Wow. Wow.
Sira tuloy sa lamin. Munti ka kumabulunan. Ayan, para kang si Tom Cruise. Tanggalin mo na ang iyong shades. Kasi, kailangan makita namin kung nagsasabi ka ng totoo. Ayun. Hello, ma'am. Eto ngayon. Ang relasyon ni Nel at Danny ay parang banana Q. Nagsimulang masarap at malutong ang asukal. Pag nagtagal, ayun, nalusaw na ang asukal. Tama ba, Danny? Ganun ba ang nangyari sa inyo? Minsan din kayo nagmahalan. Mahal ko naman po siya, ma'am eh. Oh. Kaya lang kasi masyado siyang mabunganga sa akin eh. Tapos, yung mga chismosa kasi dyan na hindi naman totoo yung mga sinasabi. Siyempre, vendors ako. Kailangan maano ako sa mga nabili. Paano maubos yung paninda ko? Sinungaling ka. At least, ubos yung paninda ko lagi. Tapos yung puhunan, may tubo pa. Dahil siyempre, nilalambing ko yung mga... Pero yung pagmamahal ko, may limitasyon. Tungkol lang yun dun sa pagtitinda ko. Walang halong ano. Kaya lang, yung mga chismosa dyan, marurumi ang isip, dinadagdagan. Porque ba, ginanong ko si Donita, gusto ko na siya. Hindi naman yun ha. Wala. Porque ba, binati ko kayo, mami. Gusto ko na kayo. Hindi naman po. Anga ko lang ako, di ba? So meron talaga siyang meron talaga siyang kamandag, kumbaga, na kanyang ipinagmamalaki pa, ha? So nagagamit mo yung ganyan mo, Opo, paglalambing-lambing mo sa paglalako-lako. Opo. Magkano isa nito? Magkano ang isa? Ang puhunan po kasi niyan, 10 pesos lang sa vendors. So, tinitinda ko ng 15 hanggang 20 pesos. Okay. Oh. Oh, dumoble na yung kita. Pagka maaga pa po, 20, ganyan. Pagka hapon na, mga 15 na. O kaya pag may nakikita akong matanda sa kali, binibigyan ko. Kasi may tubo naman ako eh. Ayun. O, diyan ko po nakilala yung mga yung mga suki ko. Ano ba si Nel? Selosa ba talaga siyang sadya? Opo, silosa po talaga siya eh. Sino pa ba ang mga pinagsiselosan mo? Mga babae niya po. May mga babae pa. Dati po. Marami. Sino-sino yon, Danny? Ikaw na magpangalan. Ay, Sino-sino? ma'am eh, siyempre, yung mga babae na yon, maraming babae. Kaya lang po, siyempre, give your love to everyone, but give your heart to only one. Tama, di ba? At ang sinasabi mo ngayon, yung heart mo ay para lang kay Nel. Nasa kanya pa rin, ma'am, di naman nawawala eh. Yung sa akin lang, ang pagmamahal ko sa... Marami kasing uri ng pagmamahal sa kapatid, sa magulang, sa mga barkada. Maraming pagmamahal. Parang napag-isipan mo ng mabuti ito, no? Parang alam niyang haharap siya sa husgado. Oo, yung depensa niya, praktisado. Okay. So, pero, aminado ka, nagkaroon ka ng mga fling-fling. Yes, ma'am. Yung mga bababa, Opo. umamin na. Opo, So, ma'am. ngayon, 7 anak, 3 pa kanya, 11, lahat-lahat, siya lahat ang nag-aalaga. O, paano naman yun kung masama pa ang loob? Yun nga po. Yun ang problema. O, napapaisip ka bigla. Hindi ko naman po naisip na dahil sa ginagawa ko na sa paglalako na gano'n, sasamahan kanyang loob sa akin, selos na ng selos, naniniwala siya sa mga ismosang kapitbahay. Hindi siya naniniwala sa akin. Nagtatampo pa ako. Akong asawa mo eh, dapat sa akin ka maniwala. Hindi sa mga, hindi naman sa nakakatulong sa atin. Ang dami nating anak. Kailangan magtulungan tayo wag sa mga chismosa. Nauubos naman parati yung banana Q. Opo, ma'am. Nauubos. Opo, yung sa akin. Ubus po. Kasi mahirap na yung uuwi kang pagod pero wala ka na benta. Iisip talaga ng ibang bagay yun. Talaga kayo mag-aaway nun. Hindi ba? Nag-iintrega ka ba ng pera sa kanya, sa Opo, kita ma'am. mo? Sobra-sobra pa po. Kasi tubo eh. Totoo. So pag naubos mo yung banyera na yon, magkano yung kita doon? Sa isang Kunyari po paghapon? yung dala ko po eh, 50 peraso times 10, di 500. Oh. Minsan po, kung sa 20 ang benta ko, 1,000, di doble po yung ano ko. Ngayon, kukuha lang pa ako ng 100, di na naribibigay ko sa kanya. Okay. Kung minsan, 200 kinukuha ko. Oh, mahigit sa minimum wage yun. Pagka na-doble mo yung kita. Pero para sa 11 Kaya lang, anak, ewan ko kung kasya yun. Kulang nga po. Kulang talaga. Okay, so, ano naman, saan namang galing ang chismis na ang kadate mo ay bading? Doon sa chismosang kapitbahay namin na walang ginawa kundi manira ng kapwa. Hindi wala namang mga katotohanan eh. So, hindi totoo yung Becky? Totoo po. Ay! Napapakain ako ng Ano bang merong kamandag itong banana Q na ito na itong vendor natin, amin ng amin? Oh, inaamin lahat. Hindi ka na namin kailangan pilitin. O, sino naman itong Becky na ito? Sige nga. Sino yan?
Si Sangre po. Ha? Sa Sangre daw po. Si Sangre. Medyo nahuhulog yung kalooban mo ngayon kay Sangre. Opo, dahil po, lagi kami nag-aaway. Pag siya, kasi siyempre, marami siya bumili. Mga 5, 6. Siyempre, ting aanuin ko siya, lalambingin. Bili ka na para ganito. Pag mainit pa, bagong luto. Ganun, di ba? Ayun. Kaya ano lang po. May nangyari ba sa inyo? Wala Nung po. Sangre? Wala po. Wala. Sinungaling ka. Siya naman ay umaamin. Pero tawagin na rin natin ang saksi sa mga galawan ng ating Playboy Banana Q vendor. Lorna, humarap ka na. Ito, mami. Yan na nagpapakalat ng sa akin eh. Ano ang nasaksihan mo? Ano yung talagang nakita mo? Nakita ko po sila nung gahawak ng kamay sila nung gabi. Nagtatawag pa nga sa be. Dapat dinidinay niya, hindi. Ano naman ang katapat nun? Ilan ba ang binibili niya sa'yo araw-araw? Ma'am, lowest 3. At Minsan, mga 5. mahina ang 3 na Banana Q. 10 magkano lang? 20, no? 20, ayun. Ano naman ang tingin mo, Lorna, dito sa nangyayari sa kaibigan mo? Kasi itong nahulog sa loob nito kay Sangre. Kunwari bibili ng turon tsaka Banana Q. Oh. Nahulog. Hindi naawa ko dito sa kaibigan ko. Okay, so hindi siya chismosa kasi nakikita naman niya, totoo at umamin ka naman. Oo. Hindi, may dagdag po yun, ma'am eh. Dapat nagliligo siya para malinis ang kanyang utak eh. Oo, ano yung dagdag? Ano yung dagdag? Mga dagdag, katulad niyan, may mali siya yung hawak kamay kahit... Siyempre, hawakan kamay, bibigay siya sa akin ng pera eh. Siyempre, hawakan ko. Tama. Paano pag di ko hinawakan, di malalaglag ko yun. Sabi mo, be. Paano magmahal si Nel? Paano magmahal naman itong ano pang pangalan niya? Sangre. Si Sangre. Ano po, parang... Yung pagmamahal ni Sangre, parang para akong anak niya. Naalagaan na ako. Kunyari, naglako po ako, umuulan. Huwag ka muna umuulan, mamaya na, pagtila. Tapos bibigyan ka ng payong. Ganun. May mga ganon. Papayaramin ka. Ganun po. Okay. Alamin natin kung anong mga opinion ng mga sausawero at sausawera mamaya. Kung pumatol ba sa bading, ay bading na rin. Pag-isipan nyo ang sagot ninyo. At, syempre, sino nga ba itong Becky Suki? Hindi ba na nagpapa-in-love dito kay Danny, ang ating Banana Q vendor, sweet lover? Sa pagbabalik yan ng Face to Face, Harapan! Naku, take it away, Janita! Sino nga ba siya sa puso mo? At kaya mong saktan ang tulad ko? Di yung lahat-lahat ng aking pag-ibig ay binigay sa'yo. Sino nga ba siya? Tingin mo face to face. Bago natin kilalanin si Sangre, ang Becky Suki na lover ni Danny, may mga sausawerong lalaki na na-inlove na daw sa Becky. Ano naman ang masasabi ninyo? Eto po si Kuya, ano masasabi ninyo? Mas ano ko po na wag na pong pumatol sa mga bakla. Mas maganda po kung mag-stick na lang tayo dun sa kung ano talaga yung uri natin. Hindi naman po ako galit sa mga hindi naman po ako nag-ano sa mga bakla. Mas okay lang po sana kung mas mag-stick na lang po tayo sa kung ano po yung gender natin. Natakot ka lang kay Yun lang po. Donita eh. Nadaan sa tingin, Donita. Oo, grabe ka kwek-kwek ha. Ito, lalaki din to. Ano ang masasabi mo naman? Ako bilang lalaki, ate, para sa akin, normal lang si Kuya na umibig bilang lalaki dahil isa lang yung puso at pagmamahal natin, hindi babae at hindi lalaki ang dapat mahalin. Isa lang, kung ano yung puso na minamahal natin na tapat, kahit sino man, lalaki o babae o bakla, tomboy, karapatang umibig. Okay. Siya naman ang suki. Ayan. Siya naman ang suki sa Banana Q ni Danny. Ang kakampi ng inireklamo, Sangre, humarap ka na. Hindi lang tayo palit-palit ang asawa ko, ha?
ikaw pala. Nagulo yung hair. Si Sangre ang kanyang suki. Kaya diretsahang tanong na ito, may feelings ka na ba para kay Danny? Nung una po, magkaibigan talaga kami. Nagkakilala kasi kami, nagtitinda siya ng banana Q at saka turon. Naging customer ko po siya everyday. Tapos, nagkahulugan na po kami ng loob. Nagkahulugan ng loob. Ayun. Kasi girl na girl naman si Sangre din. Maganda po siya. Oo. Pati boses niya, napakalambing. O, di ba, Danny? Agree ka, no? Oh, ayaw kumibo. Ano ba ang kamandag mo, Day? Anong style mo? Nung una po kasi nagpa-manicure po siya sa akin eh. Manicurista ka. Naku, may hawak-hawak ng kamay. At saka masamasahe. Ganon. So sabihin na natin, aminin na natin na talaga nakahulugan na kayo ng kalooban. O ayan, pero naiintindihan mo ba, Sangre, na meron siyang kinakasama, na may 11 anak sa bahay? Noong una po, kinuwento niya po sa akin na talagang may asawa nga po siya, tsaka 11 anak po. Pero ang sa amin kasi, magkaibigan lang talaga kami. Yung sa umpisa kasi, parang kinuwento niya lang sa akin na broken siya sa asawa niya, hindi siya masaya kasi madaldal daw tong babae na to eh. Oo. Lagi daw siya iniskandalo. Ako naman, bukod sa nakahulugan ko na ng loob to si Danny, ayun po, nahulog na rin yung loob ko sa kanya. Ayun. Tanungin nga natin si Attorney Karen, pag hindi sila kasal, Attorney Karen, meron bang habol si Nel? Kahit na sabihin mo nang siya na halos yung guardian ng 7 niyang anak? Sa batas kasi natin, ang unang-una kahit nga kasal, mas mahirap para sa babae ang magkaso sa asawang lalaki na nambababae o may ibang relasyon. Kasi iba yung mga elemento na tinatawag nilang concubinage. Pero ngayon, kung hindi kayo kasal, lalo pang may karapatan ang dalawang tao na maganap ng ibang karelasyon. Pero meron tayong bagong batas kasi na yung VAUC law o yung Violence Against Women and Their Children, kung saan kahit na hindi kasal, basta in a relationship, in a dating relationship, or yung, meron din kayong anak, ay pwedeng magreklamo yung babae dun sa lalaki na kasama na dyan yung kunwari psychological abuse. Siguro para sa mga babae, dapat tignan din natin na kung ayaw kayo pakasalan, dahil dun yung may additional protection yung batas natin, pag-isipan nyo na baka hindi yun yung tamang relasyon para sa inyo. Ayun. Kasi paano nga naman yung resolution nito? Di magsosolian kayo ng mga anak. Hindi ba? Parang ganun ang mangyayari. Kung handa na si Danny sa ganun. Di ba? Kasi yun lang ang resolution dito. Kung paano yung hatian. Kasi hindi naman kayo kasal. Kaninong bahay ang tinitirhan nyo? Bahay po namin dalawa, ma'am. Paanong nangyaring dalawa? Paanong kayong dalawa? Pinatayo po namin mismo. Pinatayo nyo? Opo. Kapwa pera ninyo sa negosyo? Opo. Pero pag-aari ninyo ang lupa? Hindi po, ma'am. Ayun. Nakitirik lang po. Parang squatter ganon, Opo. ano? Opo. Ayun. So, hindi mo nga alam kung paano ngayon yung hatian ng property. Kasi, yung may-ari ng property, sino may-ari ng lupa? Hindi nyo rin alam. Hindi po. So, ang tanong, ang sabi kasi ni Danny, give your love to everyone, but give your heart to only one. So, mamaya-maya, baka kailangan mamili ni Danny. Oo. Kasi yung 7 anak mo, boss, nandito. Pero ang paglalambing at mani-pedi, si Sangre ang nagbibigay. So, yon ang kailangan nating malaman. Who is the only one para sa'yo? Diba? Ayan, napapaisip na. Bigyan natin ng pagkakataon na mag-isip itong si Danny. Malalaman natin ang kanyang sagot sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to Face! Ayan. Ikaw ba, Ryle, umibig ka na ba sa isang taong taken? Ayun. Kundi may asawa ay may boyfriend ng iba.
Ate ko rin, magiging honest po ako. Nung medyo mas younger ako, opo, na-fall po ako sa kaibigan ko na may boyfriend. Ganon? Ay, Opo. sakit. Kaya hinintay ko siya. Habang naghihintay, jumawa muna ako ng iba. Ayun. Joke lang. Hindi, pero hinintay ko po talaga. Totoo. Hinintay ko po talaga. Mas masakit kapag hindi pwedeng mapasayo. Ayun. Pero mukhang relate much din itong ating dalawang taga-buyo. Hoy, sige na, umamin ka na. Alam mo lahat ito. Alam mo lahat ito. Meron nang umibig sa'yo na lalaking may asawa. Ate Kurig, ayoko rin magpaka-plastic. Totoo nangyari. Meron talaga. Oo. Diba, Dani? Pero ito totoo ito. Hindi, totoo po. Hindi nangyari na sa Maraming akin. mga lalaking may asawa. Opo. Ay, bisexual pala. Mamaya tatanungin natin, Doc Camille, di ba bisexual ang tawag doon? Usually, pag yung mga ganun. Pero meron kasi talaga straight men eh. Meron talaga. Straight men na ang tingin nila doon ay babae. Ayun, okay. It's actually the sexual satisfaction eh. Opo. Sa trans po, yung mga ex ko kasi straight guys lahat talaga. Lalaki. So, pababae kasi itsura ko, Ate Kurig. So, tingin na sa akin, babae talaga. Okay. So, meron ako time yun nga, meron siyang partner. Hindi pa naman sila kasal din. Parang ganyan din, partner lang, ganito. So, nga naging kami, kasi nga, napamahal siya sa akin. Tapos hindi niya na talaga mahal yung babae. So, naramdaman ko na mas lamang ako dun sa babae. Pagdating sa lahat, sa oras, sa atensyon, sa ganon. Pero dumating yung point, ito lang yung sangre. Dumating yung point na nabuntis yung babae, nagkaanak sila. So, it's my turn na parang sabihin sa kanya na, mahal natin isa't isa, pero kailangan mo ng panindigan yan. So, pinalaya ko siya, binigay ko siya sa babae ng malaya. Na kailangan tuparin mo yung pagiging ama mo na dyan. Napaka-ano mo naman. Napaka-martir. Ate Kurig, na kahit mahal mo pala yung isang tao, pero pag alam mo talaga mas may nangangailangan ng pagmamahal niya, lalo na yung anak, ibibigay mo talaga. Ayun, ganun pala yun. Dito, 11. Yun nga, pati may bigay. Ay, hindi, biro lang. Ikaw naman, Ryle. Kinuwento mo kanina, nangyari na rin sa'yo, di ba? Opo, pero pagka ganun, hindi ka pwedeng sumingit eh. Para sa akin, either hintayin mo or mag-move on ka na lang. Diba? Ganun na lang eh. Maraming mga nanghuhusga. Maraming nanghuhusga. Pero paninindigan mo si Danny? Opo, kasi mahal ko na po siya. Ayun na, ang problema, mahal na daw niya. Lahat naman po ng kayang gawin ng babae, kaya rin naman po namin gawin yun. Kaya mo pa matututunan mong magluto ng banana Q? Kaya po, pipilitin kahit hindi ko po kaya, kakayanin. Ayun. Lahat naman po kakayanin alang-alang sa pagmamahal. Nel, ano naman ang pakiramdam mo? Ano kaya ang magiging ending nito? May mga anak kayo. Nasa kanya po, mamili po siya sa amin dalawa ni Sangre po kung sino po sa amin. Dahil may anak po kami, sila. Wala po. Lahat po ng anak niya, nasa akin po yung 7. Tapos yung akin 3, tapos isa naming anak po. Ayun. Naku, pero syempre, Sangre, iisipin mo, kung kukunin ni Danny yung 7 niyang anak, may 7 ka. 7 dwarfs ka dyan sa bahay mo. Para kasi Snow White. Oo, 7 ka agad. Basketball team, sobra pa. Kaya mo? Kakayanin po lahat. Wow! So, Dr. Love, eto na. Bakit ba nagiging dahilan ng pagkasira ng relasyon ang oras at kakaibang atensyon mula sa iba? Meron tayong mga sinumpaan, lalo na sa mga kasal, no? Pero ano yun? Kasalanan ba talaga yan? Nang nagkulang daw ng atensyon sa isa? Naku, Ate Kurig, sana hindi mo na tinanong sa akin yung kasalanan. The word kasalanan itself. Mapapalagay ako sa hindi magandang sitwasyon. Oo. Pero alam mo, anak ko rito, hindi kailangan ng kasal sa isang commitment, sa isang relasyon. Kasi itong si Nel at saka si Danny, matagal din silang nagsasama, although walang kasal, pero nandun yung commitment. Namamahalin ni Danny, si Nel, at si Nel, ibinigay yung kanyang katawan kay Danny. Dahil nagtitiwala siya. Sana binigyan mo naman ng pagpapahalaga ang hirap nitong si Nel na ginawa niya. Hindi lang sa'yo, kundi doon sa 7 anak. Alam mo yung pag-aalaga ng 7 anak?
yung konsumisyon niya doon sa 7 anak mo na hindi naman niya kaano-ano, pero ginawa niya dahil mahal ka niya. Hindi ko alam kung hanggang saan tatagal magtiyaga at magsakripisyo si Sangre sa'yo. Aalagaan niya yung 7 anak mo sa ibang babae? Parang mahirap yun. Nakakuha ka na ng isang dakila, si Nel. Pero hindi mo binigyan ng pagpapahalaga, hindi mo nga ibinigay sa kanyang pangalan mo. Nel, if I were you, hindi lang yan ng lalaki sa mundo. I-focus mo na lang ang buhay mo sa mga anak mo. Isoli mo yung 7. Pabayaan mo sa kanya, katungkulan niya yon. And tapusin ang relasyon na yan, wala namang kayong kasal. Sorry Danny, hindi kita pwedeng kampihan. Lahat ng pagiging irresponsableng ama, nakita ko sa iyo. Maraming salamat. Ate Naku, Cory. masakit. Pero galing yan sa puso ni Dr. Love. So, Dr. Camille, talaga bang sexual lang yan? Alam mo, para sa maraming tao, it's emotional. Yes, no? definitely. Hindi ba? Kung sasabihin natin na ito ay isang physical na pagmamahal lang, nagkaanak kayo eh. So definitely nagkaroon ng emosyon na involvement dito. Pangalawa, ang hirap para sa isang lalaki na sinasabi natin, hindi, mahal ko pa rin itong si Nel. Pero alam mo, yung sinasabi natin na desire for validation at naboboard ka dito kay Nel, sabihin na natin, hindi masyadong mababaw na rason. Alam mo kung anong kulang? Nawalan ka ng respeto sa babae. Kasi kung may respeto ka sa isang babae, hindi mo gagawin yan. Kung may respeto ka rin sa iyong mga anak at gusto mong maging maayos ang pamilya mo, hindi mo rin gagawin yan. So sana mag-isip-isip ka, Danny, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi mo pwedeng sabihin na kaya mo magmahal sa marami at ang puso mo sa isa lang. Kung talagang gusto mong magmahal ng isang na kasama ang puso, isa lang. Hindi pa pwedeng lahat mamahalin. Ayun, thank you, Doc Camille. Yun na di ba? Parang palagi ko lahat makaka-relate dito eh. So, ito yung tama, pero ito yung dikta ng puso. Di ba? Paano na ngayon yun? Kumbaga, Attorney Karen, sa ganitong klaseng love affair, saan may masasabing paglabag sa batas? Dito. Kasi wala silang kasal, Hindi sila kasal, kaya wala namang paglabag sa batas. Yun ang nakakalungkot dito. Kasi nga, parang mag-asawa na sila. Tagal na nila magkasama. Yung anak nila, 7 years old na. Pero dahil hindi nga sila kasal, kung biglang umalis nun si Danny, wala rin namang habol si Nel para sabihin na kailangan dun talaga siya manatili. Paano yung sustento? Pero yun, Ate Coring, yun yung magandang punto. Kasi yung pagsustento, may obligasyon talaga si Danny na sustentuhan yung anak nila ni Nel. So, Danny, kahit na magdesisyon ka na sasama ka kay Sangre, hindi mo pwedeng iwanan yung anak mo, ninyo ni Nel, na para siya lang ang magsuporta. May obligasyon ka sa ilalim ng batas na suportahan yung anak ninyo. At yung 7 mong anak, ikaw lang ang may obligasyon na magsuporta sa kanila. Hindi mo sila pwedeng iwan kay Nel. Kaya kailangan ayusin ninyo yon. At syempre, Nel, ikaw, yung anak ninyo ay 7 years old. Sa batas natin, meron na siyang karapatan na piliin sinong magulang siya sasama para yun ang may tinatawag tayong legal custody sa kanya. So papipiliin yung common na anak nila. Common na anak who is only 7 years old. Oo. Lahat ngayon ng impormasyon nalalaman mo ngayon, Danny, at nasa sa kanya na. Exciting ito. Sa palagay nyo ba ay magkakaroon na ng desisyon si Danny? Ayon kay Google, nag-research kami. 25% ng mga nagsisimula bilang affair, yung kabit, alam mo na. Pag silang nagsama, 25% ang nagiging matagumpay ang pagsasama, nagtatagal. Ewan ko lang kung kabilang kayo sa 25% na yon. Medyo mababa yung posibilidad. Depende na sa inyo. Okay, alamin po natin. Tutok lang kayo mga kapatid. Sino kaya ang pipiliin ni Danny? Si Nel na kanyang kinakasama o si Sangre na kanyang suki? Ang kasagutan sa pagpili sa pagbabalik ng Face to Face Harapan.
Ayan, eto na ang pinakahihintay ng lahat, Danny. Sa puntong ito, sino, kina Lenel o Sangre ang pipiliin mo? Siyempre ma'am, katulad na sinabi ko, yung puso ko sa kanya lang. Yung pagmamahal ko, pero sa iba, pero may limitasyon po yun. Yung sa amin po, walang nangyayari. Ganun lang po. Yung comforting lang po nangyayari. Wala pong iba doon. May limitation po ako magano. Kakayanin mo ba yun, Sangre? Sa asawa ko talaga po ako. Mahal ko po talaga ang asawa ko. Mga chismosa lang kasi mga naninira po yan eh. Okay. Naapektuhan po tuloy yung aming pagsasama. Nag-aaway kami. Sa wala namang katotohanan ng ano. Ano mapipigilan ko? Ba't ganun ako eh? Na maano ko sa tao eh. Kahit naman bakla, babae o lalaki, ganun po ako eh. Oo, pero ang sabi ni Sangre, mahal ka na daw niya. So, hindi ka kaya ka nga daw niya kupkupin kasama ng 7 mong anak. Pero parang malinaw, Sangre, hindi niya maiiwan si Nel. Kasi nandun din yung mga anak. O paano ngayon? Okay lang po. Mahal niya pa rin po yung asawa niya. Kasi kahit masakit to, tatanggapin ko. Sa akin lang kasi, napamahal na talaga siya sa akin eh. Ngayon, kung talagang ganun po ang mangyayari, pipiliin niya yung asawa niya, mag-giveaway na lang po ako. Alang-alang sa mga anak nila. Pag kayo umibig sa isang tunay na lalaki, ang katapat ninyo talaga yung pamilya o yung tunay na babae. Yun, so ang tanong ngayon, patuloy ka pa rin bang magmamahal at susuporta kay Danny kahit paano bilang kaibigan? Mang Corina, sa totoo lang, napakadami na namin pinagsamahan. Okay lang po kung halimbawa na pinili niya asawa niya, punta-punta siya sa akin, balik-balik siya, handa naman akong tulungan siya. Danny, ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Totoo ba yung sinasabi mo? Opo. Oo, kasi mahirap na yung parati kang ng bababae, ng lalaki. Eto, narinig mo na kay Attorney Karen, ha? Ang lahat ng mga rekisitos. Pwede kang iwan ni Nel. Pwede niyang isoli sa'yo lahat ng anak mo at bahala ka na sa buhay mo. Ha? So, siguro, yung respeto nga na sinasabi dito sa nag-aalaga sa anak mo at nagluluto nung tinitinda mo. Ayun. So, Nel, ano naman sa tingin mo? Okay naman sa'yo? Patatawarin ko po siya, ma'am. Dahil mahal ko po siya. Para na rin po sa mga anak po namin, ma'am. Oo. Ayun. So, patatawarin dahil siya ay nagmamahal din. Talaga naman, itong episode na to, punong-puno ng pagmamahal at pagmamartir. Ang pogi-pogi mo. Ang pogi-pogi mo naman. Pasuot na ulit ng shades. Diyan ba sila? Sira na po, ma'am. Sinampal niya eh. Ay, sinampal niya, nasira. Sus Mariosep. So, ako nang bahala. Papalitan ko yan. Yung shades mo. O, kaya taniyati ko rin yung pang-welding. Oo. Ayan. Magkamaya na kayo ni Sangre muna. Ayan, Sangre. Sige na. Ayan. Bati na sila. Mabait naman si Sangre. Kita mo? Alam mo yung pagmamahal, maraming klase yan. Kung nagmamahal, pwede naman magpatuloy. Kahit walang nangyayaring sexual, hindi ba? Tama po. Okay. Kayong dalawa naman ni Nel. Alam ko, Sangre, takpan mo na lang ang mata mo. Kayo namang mag-asawa ang magbati. Sige na, tumayo ka na. Naku, napaiyak si Sangre. Sangre, napaiyak. Di ba? Naku, talaga itong si Danny, kung makayakap, akala mo si John Lloyd Cruz. Sa marami din po sa atin, nararanasan na natin ang mapunit ang puso sa dalawa. Naks, tama ba yun, Dr. Love? Mapunit ang puso sa dalawa. May mga tao akong kakilala, sasabihin po talagang mahal nila kapwa dalawang lalaki nila o dalawang babae nila. Ang iba pa nga, tulad po sa ibang kultura, sa ibang lahi at bansa, mahal nila lahat ng 4 o 5 nilang asawa. Okay? Kaya wala tayong panghuhusga rito. Di ba? Ang turo sa akin ng isang relationship counselor ay ito. Ang tunay na basehan ng desisyong magsama ng dalawang tao ay ito. Ano ang katanggap-tanggap? Ano ang tama? Ano ang mali sa inyong dalawa?
kailangan nagkakasundo ang dalawa. Kaya't ito ang tatanungin sa sarili lalo't bago magsama o ikasal sa ibang tao. Kailangan pareho ang prinsipyo, kailangan pareho ang ibig sabihin ng tama o mali. At masakit man tanggapin ay tanong na kailangang harapin ng dalawang tao na nagsasama na mauuwi sa paghihiwalay o kaya patuloy na pagsasama habang buhay. Okay ba? Okay ba? Kaya kailangan mag-usap kayong mabuti para hindi na ito maulit. Okay? Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Yon! Pahawak na! Kapay at to. Ayan. Hold hands. Hold hands. Ayan. Problema may kinalaman sa pambobomba ng poso. Ate Maymay na yan. Napakadamo talaga niya sa poso na yan. Binuto mo ko, ikaw na maging black leader. Gusto mo? Adi, ikaw na! May poso dun sa kabila, may poso dun sa kabila. Saan niya gusto? Dalawa ang poso niya, ayaw niyang i-share. Ha? Kitang-kita sa katawan mo, oh! Wala kang pakialam sa katawan ko. Ayuda, patay gutom ka sa ayuda. Oh, sandali lang, tama na. Kung delikado yung buhok mo dahil. Haba kasi ng buhok ko, kasi black leader ako. Okay,